Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, Comelec News yun sa pag-disqualify kay Kevin Anarna bilang mayor-elect ng Silang. Ito yung sinasabi natin. Disqualified din. Ha? Ang nakakabuwisit dito mga kasama, ito lang. Diba? Ano yung kinodisqualify ng isang elected mayor? Na proklama, tapos eto ngayon. Ang daming ginawa ng anomalya, di umano, nitong chairman ng Melek-Melek. Sipin nyo mabuti mga kasama. Kung hindi nila kaalyado, ay baka nabayaran. Ang problema. Baka nakakapag-unang bayad yung natalo. Sabi doon sa video. Baka ito na nga yung sinasabi ni Atty. Respicio na mabubulgar na. Totoo kaya? Nako, pero nakalike ka na ba mga kasama? Ito i-like nyo muna yung video natin. Share nyo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-bell all nyo para meron ka notification na tatanggap. Simulan natin ang usapan dito sa balita na ito. Mismong Legal Counsel of Silang Cavite, Mayor-elect Kevin Anarna ang magsasalita. Hindi ko pa kasi kilala itong si Mayor eh. Oo. Nako. Magkakaalaman na. Pag lumabas ang katotohanan, milek-milek chair, sigurado, sad-sad ka, sabi ng ating mga manonood. Ilalabas mo, iluluwa mo lahat ng mga binayad. Sabi ni Aling Ledesma, nako, yung 25 million. Ano kaya ang balita ron? Naku, kakabulgara na. Ito po yung reklamo namin because kahit sa ang korte, kahit sa ang quasi-judicial agency, kahit sa ang administrative body po, napakasimple. Pang first year law student po yung rule na bago man lang desisyonan yung kaso, ay bibigyan mo dapat ng pagkakataon muna yung respondent na sagutin muna yung kaso. Tama. Kita nyo na. Ito yung Attorney Emil Marianon, isang legal counsel of Silang Cavite, Mayor-elect Kevin Anarna. So, hindi ka pwedeng mag-disqualify. Dapat aalamin mo muna. O kaya, pagsasubmitin mo sila ng parang ano parang mag-explain o kaya naman itong Comelec ang maghahain ng motion bakit kailangan maano? Karami ganun eh. Antimano disqualified. Sabi sa video. Ganon din ang ginawa kay Joey Uy. Ang bilis ng pangyayari. Kaya bigla na lang Diyos mio, Marimar. Anong sagot dyan? Ng mga nanalo. Problema yan. Chairman. Oo. Yung sinasabi ba ni Atty. Respicio, anong sagot mo ron? Yung 25 million. Milek-milek, Bigyan mo siya ng pagkakataon na nasagutin point by point yung ground na nire-raise doon sa petition. But in this case po, nagtataka kami, bakit mukhang nagmamadali ang Comelec? Yun! Bakit po masyadong pinabilis, attorney. Bakit pinabilis? Sobra nilang binilisan. Wala pang June 30. Talagang kailangan nilang mapabilis dahil pagdating ng June 1, antimano, uupo na yung mga pinalit. Sabi ni Aling Marie. Masyadong shinortcut. In fact, hindi talaga finalo yung procedure na nakalagay sa sarili nilang rules. Because klaro naman po doon na meron pa dapat service of summons at saka answer. But yun yung sinasabi ko kanina. Hindi ko lang masabi dahil medyo yung dila ko, nakakalimutan ko eh. Yung laman ng dila ko, yung summon. Summon pala. Dapat nagbigay sila ng summon. Hindi agad-agaran, disqualify ka na. Ikaw, disqualify ka na. At ito ipapalit ko. Ano ka lang tipaklong yung chair, milek-milek. Ano tong ginawa nyo? Masyado namang ginalingan? Pinabilis? Inexpedite? Talaga naman, mawiwindang ka talaga dito pag ganito nababalitaan mo eh. Kaya galit na galit ang ating kababayan sa nangyayari sa Comelec. Bakit? Isipin nyo, mantakin nyo, nanalo na. Naproklama na. Tapos bumilang ng ilang araw, ilang linggo, talo agad. Binawi yung pagkapanalo. Wow, sino bumawi? Kayo? Hindi pwede yun. Dapat korte. Doon ngayon sa korte, magkakaalaman kung talaga mayroong pagkakamali o mayroong talagang talong pang naganap.
wala namang pandarayan na ganap eh. Para sabing disqualified. Oo, doon sa Manila. Diyan pinanganak ang mama. Si Mr. Uy, si Congressman Uy. Diyan pinanganak sa Maynila. Marami na nagpapatunay. Tapos sasabihin yung nationality issue, citizenship issue. Ano kayo? Dito naman tayo kay Mayor Kevin. Ano ang naging issue? Tuloy natin. Una pa lang tapos biglang granted na agad. So parang mukhang na magic po yung kaso na to. Yo. At saka hindi rin namin maintindihan at this point. Pinawalang bisa po nila yung proklamasyon ni Alston Kevin Anarna bilang mayor ng Silang Cavite para po sa eleksyon ng taong 2025. Kung maalala po ninyo mga kapartners, kung hindi ako nagkakamali, nakakuha po ng higit more or less 54,000 votes dyan po sa Silang Cavite si Attorney Kevin Anarna. Attorney, ano ba ang reaksyon? Ano ba ang tugon ni Mayor ni Attorney Kevin Anarna hinggil nga po dito sa naging desisyon ng Comelec and Bank? Actually, nabigla po kaming lahat ng lumabas yung kaso because unang-una po, hindi pa po nagkaroon ng issuance ng summons at saka hindi pa po sumasagot yung si Mayor Kevin Anarna po doon sa kasong inihain sa Comelec. So nabigla kami na hindi pa kami nakakasagot yet bigla na lang pong grinant yung petisyon ng Comelec and Bank. Medyo complicated po kasi yung kaso because nung final ito nung losing candidate na si Carranza, actually po, mali-mali po yung petisyon niya, ang daming kulang. Yung kalaban na nag-file. Ibig sabihin, alam na. Baka nga malaki. Natalo. Hindi makuha sa magic sa makina. May magic na, direkta. Biruin nyo, ang nag-file pala yung kalaban. Wow! Magic! Isabihin nyo Nako, June 19, Mayor-elect Kevin Anarna was surprisingly unseated by the Comelec. What is so strange in this decision is that there has been no notice, walang notice, of the no summon and no answer. Agad-agaran ito Expedite ika nga. That's why yung ginawa po ng Comelec Division ay bigla pong dinismiss yung kaso sa level ng division. At saka, nung dinismiss ng First Division yung kaso, inakyat niya po ito sa Comelec and Bank on reconsideration. But we were surprised na biglang grinant ng Comelec and Bank, hindi lang yung reversal ng summary dismissal, but also po yung pag-cancela or pag-disqualify kay Mayor Kevin, notwithstanding the fact na hindi pa po nagkaroon ng summons, hindi pa po nagkaroon ng sagot. So basically, this is an issue of due process kasi po under the 1987 Constitution, hindi po pwedeng i-deprive yung isang nanalong kandidato without giving him at least a chance to be heard or hindi siya binigyang na pagkakataon na sagutin muna yung kaso. Tama. Opo, diba? malinaw. Nabigla po ang kampo po ninyo. Walang notice man lang na ibinigay ang Comelec and Bank hinggil sa naging desisyon nila at nabanggit mo nga, no summons, walang ganon, walang paabiso muna bago sila nagdesisyon ng kagad-agad, Attorney. Opo, exactly. Yun po yung reklamo namin because kahit sa ang korte, kahit sa ang quasi-judicial agency, kahit sa ang administrative body po, napakasimple. Pang first year law student po yung rule na bago man lang desisyonan yung kaso, ay bibigyan mo dapat ng pagkakataon muna yung yung respondent na sagutin muna yung kaso. Bigyan mo siya ng pagkakataon na maliwanag. sagutin point by point yung ground na nire-raise doon sa petition. But in this case po, nagtataka kami, bakit mukhang nagmamadali ang Comelec? Bakit po masyadong shinortcut? In fact, hindi talaga finalo yung procedure na nakalagay sa sarili nilang rules. Because klaro naman po doon na meron pa dapat service of summons at saka answer. But biglang una pa lang tapos biglang granted na agad. So parang mukhang na magic po yung kaso na to at saka hindi rin namin maintindihan at this point. Opo, so ibig sabihin, Attorney, wala pong legal na basehan? Or meron bang? Ano bang legal na basehan ng Comelec hinggil sa pagdidesisyon nila dito sa kaso nga? Sound check. Yun, nawawala Sorry nagkaroon ng error na naman. Ano kayo yung ground para ma-disqualify? Yan ang tanong ni Kuya. Ano ba talaga ang ground? Bakit disqualify dito? Nag-milik chairman. Ano talaga ang problema? Nga ni Mayor-elect Kevin Anarna. Well, ang basihan kasi na binasa namin yung desisyon ng Comelec and Bank kahapon, sinasabi niya na
ang reason daw for the disqualification is yung kaso sa ombudsman, yung desisyon ng ombudsman na nilabas nung 2024, which remains pending because meron pong appeal ito sa Court of Appeals. So under the rules kasi po, the moment na mag-file ka ng appeal to question the ombudsman decision, it becomes non-final. Ibig sabihin, hindi pa natin alam o sigurado kung whether ma-affirm yung desisyon ng Court of Appeals, whether i-reverse ba ito. So this uncertain status of the ombudsman decision, kumbaga remains fluid at this point. So that's why ang Korte Suprema is very clear na hindi mo pwedeng i-implement yung isang non-final decision and Tama. make it as a basis for disqualification because nga non-final pa ito, hindi pa pinal. Oh, tama naman yung sinasabi ni attorney. Bukod doon, wala na silang pakialam doon kung halimbawa may problema siya sa ombudsman. Sasagutin niya na lang yung sa huli. At kung halimbawa magdesisyon din ng ombudsman na ikaw ay hindi pwedeng upo dahil may kaso ka sa amin, wala na kayong pakialam. Bakit pinakialaman nyo agad? Magkano? Ang tanong. Yun lang kasi nakakagulat. Pati ba naman problema ng mga ito, problema ni Mayor Kevin sa ombudsman, pinapakilaman pa. Ang trabaho nyo lang, may lecture, ayusin, Kung sino man yung binoto ng tao, proklama nyo at pauupuin nyo. Kung meron man silang kaso doon sa ombudsman, wala na kayong pakialam. Bakit pinanghihimasukan nyo? Di ba? Ang layo naman ng desisyon nyo. Baka naman talaga naman, magkano ang usapan, sabi ni Aling Ledesma. O mga kasama, talagang mawiwindang kayo dahil pag narinig nyo ang pangalan niya, sigurado, manggagalaiti kayo. Bakit? Mantakin nyo milyunan ng usapan para manalo ka. Yun ang sabi sa video At hantayin na lang natin yung disbarment na pag-uusap. Baka nga madisbar na. At kasi pinapasagot na siya ng Supreme Court at saka ombudsman Baka konting panahon na lang, masibak ang mama. Ang problema, hindi raw daw problema. Sabi ng nakakarami at nagko-comment. Marami raw na ipon. Sa nga naman, baka nga totoo. Sabi ni Aling Marie, baka totoo. Pero siyempre, pag may ganyang usapin, pwede ipapris yan. Yung mga ganyang bagay. Useless din, wala rin. Tapos meron pang kaso. Tapos meron pang oblo. Nako po. Tingnan ko, binabasa ko yung saligang batas natin. Wala namang provision sa saligang batas na mandado ang Vice President to attend SONA. In other words, Ito yung usapin na bakit daw hindi atin sa SONA si BP Sara? Anong pakialam nyo? Di ba? Ano naman pakialam nyo kung hindi umatin ang ating pangalawang Pangulo? Ikaw ba naman gawin sa'yo? Di ba? Ginawa sa'yo? Sa yung tatay, sa'yo, tapos sa ating kapas sa mga wag na lang, di ba? Ibang klase at ibang usapan na yan pag umatin pa si BP Sara. Malaking pang, alam mo, malaking pang, ang hirap yung sabihin yung term na yun, yung word na yun Malaking pang oogag Malaking, ang tawag doon, traidor. Di ba? Pinakisamahan ka. Pinalo ka ni BP Sara, dinala ka. Ginawa kang kaibigan ni Tatay Digong. Tinulungan kayo. Ano yung tatay nyo. Tapos yun lang ang ibabalik mo sa kanila. Katraidoran, sabi ni Aling Ledesma. Ismiyo, Marimar. in other words, hindi siya requirement, no? So the Vice President may or may not attend the SONA, no, as he pleases. Kasi wala namang hindi siya requirement, no? Ngayon, alam naman natin ang katotohanan na hindi na lamat, no, yung namamagitan sa pagitan ng presidente, ng speaker at ng vice presidente. So I expect na hindi na rin mag-attend, no, si Vice President Sara Duterte kasi nga unless of course she would say so na pupunta siya, no. Pero from the looks of it, wala akong nakikitang dahilan para mag-attend siya. Tama. Exclusive na mga panayam at tinatawag na podcast, makikita mo na ba yung possible na magiging laman ng kanyang SONA Manong Jay? Kasi halimbawa, yung sa interview niya kay Ka Atunying, nabanggit niya doon
na meron daw silang ginagawa na malalaking mga projects kaso hindi raw maramdaman ng nasa taong bayan at napagtanto nila na needed nila yung mga maliliit daw na bagay na super kailangan agad yung malapit sa bituka ng tao, doon sila nakafocus. Tapos bigla na lang nagbanggit siya na tatanggalin sa pwesto yung mga hindi perform at kung ano-ano pa yung sa EDSA rehabilitation at kung ano-ano pang mga plano. Parang diretso na mabibigla ka lang, ay, meron palang ganitong plano. Nakikita mo ba na yung mga salita or mga pahayag na yun ng Pangulo, possible yun yung magiging laman ng kanyang SONA? Hindi ko nakikita, Admar, kasi unang-una, halos lahat naman ng pinag-resign niya, especially yung cabinet level, bumalik lahat eh. Wala naman natanggal. No? Wala natanggal. Kung sasabihin mo si Acusar, yung sa Department of Human Settlements, tinanggal. Nilipat Hindi lang. naman sila tinanggal eh. Ni-reassign lang sa ibang lugar eh. Yan, Tapos tama. inakyat lang yung kanyang deputy. So hindi yun talagang pagtatanggal. Puro ano lang sila. Puro kwentong barbero. Sabi nga ng unggoy-ungguyan na lang. Oo, pinagre-resign, courtesy resignation, pero yung iba na tumaas pa yung posisyon. Yung iba nalipat-lipat lang. At yung iba na partido ni Tatay Digong, yun ang sinibak. 'Di ba? Arnel, o si Kuya Arnel. Sino pa? Oh, ang dami. Siguro mga 4 ata, 3, parang ganun. Pero yung iba na nagkunwari lang, unggoy-ungguyan ng laban, andun, retain. Akala nga natin sisibakin lahat eh. Drama lang pala. Kunwari lang pala. Ang mga pinagtatanggal, yung mga hindi cabinet level. Oh. Although they may have the rank of a cabinet, pero hindi sila line agencies directly involved in the in the delivery of the basic services, government services sa mamamayang Pilipino. Ang alam natin, pinalitan lang yung sa CHED, at kung sino pa, Land Bank. Hindi siya ganun hindi siya directly involved. Ngayon, yung sabi niyang big ticket project, saan? Yun. Yun nga hinahanap natin eh. Wala naman talaga eh. Yung natitira na kay Tatay Digong, minsan, yung iba pa sumablay eh. Nawala ng pondo eh. Yung big ticket project, kay Tatay Digong pa yun. Ngayon, wala silang sabihin na akin. Wala siyang masabing akin ito. Walang ganun. Ang tanong, asan ang pera? Fly away, fly away. Wala na. Wala na ho kayong makikitang pondo. Mangungutang pa nga eh. Diba? Mantakin yun. Isipin nyo mabuti mga kaibigan, mga kasama, na ganyan. Oo, ganyan talaga ang life. Uubusin. Pero wala ka makikitang proyektong naitayo. Lahat na nakikita yung proyekto na ongoing pa, panahon pa ni Tatay Digong yan. Yan ay nakaalat na at may pondo na nun. Yung pondo ngayon, yun nga ang hinahanap eh. Nasa na yun eh. Nakita nyo ba kung nasa na yung pondo? Yan ang big question para sa ating kababayan at para sa iyo. Wala kayong pakundangan, inubos nyo. Yung nga ganang hanapin natin eh. Saan ba? Nasa Alapaab ba yan? Nasa Luzon, Visayas, Mindanao? Where? Wala. And what is it? No? Kasi kung big ticket project, imposibleng maka-escape yan sa mata ng mainstream media and even Tama. new media, yung social media. Hindi pwedeng unless ano lang ito, pabalat bunga lang, no? Pero kung talagang big ticket project yan, dapat alam ng tao, nakikita ng tao yan. Opo, no? Dito tayo. Unless he's talking about missile project, anong tawag nito? Na big ticket sa kanila yun. Pero, yung mga Manong Jay, size, no? speaking of big ticket, meron ba? Meron ka bang manaalala? Wala. Itong subway, alam natin na Eh, Tatay Digong yan. Yung subway na yan. kay Pangulong Duterte Tama. na umpisahan itong MRT7. Wala namang problema na ipagpapatuloy niya. Pero Oo. other than that na maganda sa the more the merrier. Kumbaga kasi sabi niya, build better more. Nandun yung more eh. Pero kung ito pa rin, Wala, tinitingnan ko kung ito ba yung tulay na mag-uugnay sa Cavite at Bataan. Wala rin eh. Wala. Oo, hindi pa nga nasisimulan eh. Oo, yun nga lang sanang right of way. Hanggang ngayon, nagkakagulo pa sila sa right of way. Mantakin niyo yun ha. Nung panahon pa ni Tatay Digong, meron yung mga Mark X, yung mga bahay na gigibain. Ngayon, wala na tayong masundan eh. At wala na rin ugong-ugong kung nasa na yun, yung pagdudugtong ng Bataan at Cavite.
Parang magdudugtong yan sa part ng tansa. Oo, yun ang balita ko dun. Kaso nga lang, wala tayong balita. Ang laki nga ng ang laki nga ng tawag dito, kasiyahan ng mga taga Cavite at saka yung mga malalaking tracking. Dahil mas makakatipid sila sa biyahe. Mantakin nyo from Bataan, tatakbuhin mo lang ng 1 oras o wala pa. Nandito ka sa Maynila. Ngayon, drawing na lang. Oo, alaala na lang. Alaala ng kahapon, pinabayaan. Ito ba yung tulay na mag-uugnay sa Guimaras at Iloilo? Wala rin. Hindi rin, wala rin eh. Ito ba ang tulay na mag-uugnay sa Aklan at saka sa Mindoro? Hindi rin. So you're talking of big project eh. Ano pa bang big project? Sa dagat yan, ano? Sa Metro Manila naman, ang pinaka big ticket project dyan is the subway, no? Metro Manila Subway or Skyway. Wala ka naman nakita. Hindi naman tayo bulag na araw-araw dumadaan tayo sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Wala naman tayong nakitang bagong Skyway or Subway na natapos na, no? Or Tama. Wala. sinimula. Ang problema nga, alam natin, inalisan pa ng pondo yan sa GAA, no? Sa General Appropriations Act of 2025. So, ano ba, airport? Meron bang airport na international na ginawa na hindi natin alam? Actually, meron parang pinapatag pa lang sa party ng Obando o somewhere in Bulacan. Yun ang pagkakalam ko. Pero hindi ko pa sure kung natambakan na yun. Pero alam ko kay Tatay Digong pa yun eh. Hindi ko lang alam ngayon. Wala na akong info. Baka sa mga taga Bulacan paki-update naman po ako kung ano na nangyari dyan sa tinatambakan at gagawing airport somewhere in Obando o Nabotas, Malabon. Parang doon yung area na yun eh. Patuloy. Wala akong alam eh. Ang alam ko lang na ginagawa ngayon na medyo may pag-asang matapos by 2028 ay yung Bukidnon Airport, no? Other than that, wala akong nakitang, kasi yung dito sa Mlang, sa North Cotabato, hindi malabo pa rin matapos yun by 2028. Ano pa bang airport? Alam ko sa Cavite parang merong si Tatay Digong noon eh. Wala na tayong balita. Ito, usapang naman na bumelta, wasto ang bisa ko. Ayan ang sabi ni Attorney Haro Roque. Sino pinaliringgan niya dyan? Sino ba yung matinding kabardagulan niya dyan? Siyempre, yung gustong umuli sa kanya. Ito, ano sagot niya? Pasok. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? At Okay. nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po ay nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath dun sa mga bagong miyembro ng Hakbang ng Maisog. At si Jovi naman, nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para doon sa buong Shenzhen area. No? At wala naman talaga mga border patrols dyan. So bilang isang asylum seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Shenzhen at hindi naman ako makakalabas ng Shenzhen kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities. No? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan na-deny, hindi pa na-approve. Yan po ay pending. And meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik doon sa bansang aking inarisan. Ayos. Doon sa mga gustong humuli kay Attorney Haro Roque. Ayan, nandyan lang siya sa Shenzhen Balitaan niyo po ba? sa bansang the Netherlands. Hindi nyo siya mahuli kasi meron ng kasunduan. Alam nyo kasi pag nagsisika ng asylum, ganyan ho kabisa o katibay yung pinangahawakan ng kumukuha ng asylum. Makita nyo nangyari kay Karma. Diba? Hindi rin na pauwi kasi nga nagsisik siya ng asylum. Andun sa Amerika, gandang bansa pa daw sabi nila, no? Oo, ituro mo lang, idiin mo lang si Tatay Digong, makakalipad ka kagad. Di ba? Kung natatandaan niyo si Karma. Umiyak-iyak pa. Umiyak-iyak pa sa kamera. Pagdating ng ilang hearing, hindi na makita dahil lumipad na pa Amerika. Tinulungan pa ng mga dorobo. Nakakabuwisit, ano? Mantakin nyo.
ng panahon ni Tatay Digong, sila yung mga mga trabaho sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ikaw yung nag-traitor. Wow. Ang saya, no? Dapat sa mga ito tuloy. Na nabisto ng OpenAI. Bilyones ang budget nila just to demolish the Duterte brand. Naku, ito na. Magkakaalaman na. Bilyon-bilyon na ang usapan dito, mga kasama. Ha? Bilyon. Para lang pabagsakin. Malayo pa ang 2028 pero ito na, umaarangkada na sila. Talagang pinipilit nila masira ang pangalan ni BP Sara at ma-impeach. Ano yung kahantungan ng impeachment? Disqualification, permanente nang hindi makakatakbo kahit sa posisyon sa gobyerno. Ganon ang plano. Kaya ito, pasok. Yung nasa likod po ng ChatGPT, ito nga pong propaganda, no, laban po kay Vice President Sara Duterte, no, yung gumapagawa ng mga komento ng isang PR firm para kay BP Sara, mas lalong luminaw pa, no, malinaw na noon, ngayon mas lalong luminaw pa na politika at may kaugnayan sa 2028 elections po ang mga pangyayari pong ito. Ano po yung masasabi niyo po dito, Sir Jun? Yan ang ironic thing na nakikita natin dahil tayong mga legit na Filipino citizen at mga social media netizens na talagang nagsasalita lang ng saloobin, tayo pa yung pinipersecute ng House of Representatives. Tayo pa rin ang pinipersecute ng DOJ at ng NBI. Sa akin lang mismo, I received more than 5 times subpoena in total mula sa HOR, DOJ at NBI para lang tayo patahimikin. Pero alam natin na may pinakamalaking budget na troll simula pa lang 2022 ay nasa administration. At yung nabuking na troll operation at AI operation na para lang sirain si Inday Sara is the biggest evidence na talagang manufactured yung narrative ng administration just to persecute the Dutertes and also the supporters like us, the 37 bloggers. So it's ang nakakatawa dyan, bilyones ang budget nila just to persecute and demolish the Duterte brand. Pero ang nangyari, umalpak pa rin sila. Because at the end of the day, the 2022 election proved na nanalo tayo sa election kahit may dayaan pa nangyari sa COMELEC, kahit marami pang questionable na issue na ginawa ng COMELEC, hindi pa rin tayo na totally defeated in terms of numbers. Tulad ng sa Cebu, napanalo natin yung 7 as far as Cebu is concerned at meron tayong governor-elect na Pambarikwato. So ibig sabihin, inefficient yung troll operation nila. They are wasting money. But the sad thing is, pera yun ng gobyerno. So I think it's good news for us because it means the Filipinos' advocacy and fight is effective against those who are working for money. Kasi bilyonis yung natanggap nila. At saka ang alam natin, bilyonaryo din yung anak ng bilyonaryo yata yung nasa likod ng operation na yan eh. Pero hindi nila mapababa yung popularity ni Inday Sara Duterte. So we are proud of that as a pro Duterte and DDS citizen like me. Na sa dami natin, milyones, hindi tayo natatakot. Ako, Jun Abilis, I am not leaning on my own. Ang alam ko, marami tayo. Kung hindi nila unahin akong katayin. Ito naman, kahit magkano pa, bilyon pa yan, para lang pabagsakin ang pangalan Duterte, malabo. Kasi meron lang pundasyon ang pangalan Duterte. Sansulok ng mundo. Sansulok ng Pilipinas, sama mo pa yung kababayan natin abroad. Meron na pundasyon. Hindi nila kayang sirain. Wala mangyayari kahit ano pang paninira nitong mga ito. Yung mga Dorobo, di ba? Isipin nyo, nangyari sa kanila ngayon. Sa susunod na mga araw, abangan natin yung mga bagay-bagay pa na pwede nating reaction, ibalita sa inyo. Kasi meron tayong nababalitaan na hindi natin sila pinanghimusukan. Pero kayo ay supporter. Pinaglalaban nyo ang Duterte pero kayo ay nagbabalitaktakan. Pangit. Ayoko makisawsaw sa kanila, bahala sila. Basta tayo, magbibigay lang tayo ng magandang reaksyon, magandang balita. At syempre, kung nagustuhan nyo at umabot ka sa video na ito,
saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. I like and share nyo yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ingat-ingat po. Bye-bye!